Hanapin ang pong mahal, siyang ating natatagpuan. Sa Kanya tayo magdasal. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan na malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan na malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Isang patunay na hindi lahat ng nagdadasal, nagsisimba at naniniwala sa Diyos ay maliligtas. Hindi lahat. Ito ang nais puntuhin ni Jesus sa ating ebanghelyo. Nang sabihin niya sa kanyang mga alagad na hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Malinaw. Hindi nadadaan sa panalangin ang kaligtasan. Sapagkat sabi ni Jesus, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Sa makatuwid, ang kaligtasan ay kinakailangang may pagsunod sa Diyos. Sabihin niyo nga po, pagsunod sa Diyos. Yan ang iyong susi sa kaligtasan. Yung pagsisimba mo, para yan sa iyo. Hindi yan para sa Diyos. Kumpleto na ang Diyos. Walang kailangan ang Diyos. Ikaw, tayo, ako, may kailangan. At kaya tayo nagsisimba. Tama? Kaya nga hindi ka tumatawag ng Panginoon, Panginoon. Anong tawag mo? Panginoon, Panginoon. Diba? Wala kang tigil humingi. Kaya tayo nagsisimba. Malinaw ba yon? Malinaw. Yung pagsisimba para sa atin.
hindi yan para sa Diyos. Kung gusto mong magbigay para sa Diyos, sumunod ka sa mga kautusan ng Diyos. Kaya nga, hangal ang tawag ni Jesus sa hindi sumusunod sa kanyang salita. Ikinumpara niya ito sa taong nagtayo ng bahay sa buhanginan. Umulan na malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Hangal ang tawag doon. Alam mong mahina ang pundasyon, tatayuan mo. Hello? Walang pinagkaiba yan sa atin. Alam mong bawal yung lupa na yan, tinayuan mo. Hello? Naintindihan nyo ba yon? Tapos pag pinapaalis, galit ka pa. Pala bawal yan eh. Hindi ba? Hangal ang tawag doon. At ano sinasabi ni Jesus? Dapat matulad ka doon sa taong matalino. Ano yon? Nagtatayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Matibay ang pundasyon. Umulan na malakas, bumaha, at bayuhin man ng hangin, hindi iyon magigiba. Yan ang ibig sabihin ni Jesus. Hindi ba kahangalan ang manampalataya, pero hindi nakikita sa iyong gawa? Yung dasal ka ng dasal, pero pag uwi mo, palamura. Simba ka ng simba, pero hindi ka makapagpatawad. Ang laman ng puso mo, puro galit, bigat sa pamilya. Anong silbi ng pagrorosaryo kung ikaw ay masamang tao? Hello? Malinaw, hindi ba? Alam niyo po, nung isang araw, merong nakakilala sa akin, no, habang ako ay nagkakape, no. Sabi niya, "Father, no, hindi ko siya kilala." No, pag may nakakilala na sa akin, hindi ko alam, napapaisip agad ako kung saan ko ba 'to nakilala, saan ko ba 'to nakita, no? Nagpapanggap lang ako kunyari kilala ko, no. Syempre ma-hurt, no, pero iniisip ko, saan ko ba 'to nakita? At sabi niya, syempre feeling close pa man din siya. Sabi niya, "Father, pagdasal mo naman yung aking kapatid." Sabi ko, sige po. Anong pangalan? Binigay niya yung pangalan. Sabi ko, bakit ko kailangan siya ipagdasal? Sabi niya, patay na siya. Patay na, pagdasal ko daw. Sabi ko, bakit? Sabi ko gano'n, ikaw din dapat magdasal. Sabi niya, kasi Father, sa pamilya namin, siya lang ang tumalikod sa Katoliko. At namatay siyang tumalikod sa Katoliko. Kaya pagdasal mo siya, Father? Opo, pagdadasal ko. Sabi kong ganon. No? Sabi niya, banggitin mo sa misa. Sabi ko, bakit po? Sabi kong ganon sa kanya, bakit? Sabi niya, kasi Father, gusto ko sa lahat ng simbahan, sabay-sabay siyang babanggitin sa misa. Bakit nga po? Para maligtas po siya, kasi tumalikod siya sa pananampalataya. Maliligtas ba siya? Hello? Hindi ko alam. Tanging Diyos lang. Pero sa ating mga pagbasa, malinaw. Ang tanging sumusunod sa Diyos ang siyang maliligtas. Yan ang hirap. Binibili natin ang kaligtasan. At yan ang malungkot na realidad. Yung hindi ka nagsimba buong buhay mo, pero pagpatay ka na, nagpapabasbas. Hello? Maraming ganyan. No? Hindi ka nagsisimba kahit Pasko o kahit birthday mo. No? Pero pag may sakit ka na, bigla ka napapasimba. Bakit? Kasi gusto mo maligtas. Gusto mo maligtas. Sinushortcut natin ang kaligtasan. At yan ang malungkot. Marami sa atin, ang huling simba nung bininyagan. Hindi ba? Tapos, ang susunod na simba, kapag namatay na, aanhin pa ang misa. Kung ikaw ay patay na,
para kanino yon? Para na lang sa naiwan. No? Pero ikaw, tayo, ako, na habang buhay, ang kaligtasan ay nasa ating pasya. Kaya mo kung ikaw, tayo, ako ay susunod lamang sa Diyos. Malinaw. Ito ang mensahe ng ating Panginoon. At tayo pa rin ay nasa tema ng pag-asa. Anong aasahan mo kung ikaw ay hindi marunong kumilos? Madalas tayo passive hoping. Ano yun? Yung wala kang ginagawa. Inaasa mo lang, pinapasa mo lang, pero wala kang ginagawa. Ang panyaya sa atin, maging active hoping. Yung kumikilos ka. Sinunod mo yung nanay mo nung sinabing mag-aral ka. Sinunod mo yung magulang mo nung sinabing magsumikap ka. Kasi diyan nakasalig o diyan ang pundasyon ng iyong pag-asa kapag marunong sumunod. Mga kapatid, nawa ang ating pananampalataya ay hindi lang maiwan sa salita, kundi makita sa ating ginagawa. Dahil hindi lang dasal ang susi sa kaligtasan, kundi kailangan mabuti ang asal. Amen. Amen.